sabihin sa'yo na ibig sana'y aawitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito, ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa umaga't maghapon ika'y litong-lito sa mga pangyayaring narinig mo. Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo kung saan patungo ang buhay sa mundong ito. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Inuubos mo ang oras sa trabaho mo upang ika'y lalong umasenso. Kailangang madala mo sa mundong ito ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Hello pong muli sa atin, sa inyo po mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po sa ating programa dito po sa oras ng katanghalian, kung saan maiinit po natin pakikinggan ang mga kwento tungkol po sa kabutihan po ng ating Panginoon dito po sa programa po natin na Oras ng Patotoo at Katotohanan. Welcome po sa ating lahat kung nasan po man kayo sa ibayong dagat o sa dako pa rin, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay inaanyayahan namin sumama sa amin sa 1 oras at kalahati at pakinggan po natin ang magandang pabalita ng pagpapatotoo ng kabutihan po ng ating Panginoon. Kaya po, paki-like at paki-share po nito upang sa ganun po ay marami pong mapahatidan ng magandang pabalita at inspirasyon at kalakasan
ng bawat pananampalataya po natin. So, i-welcome ko na po ang aking po mga kapartner sa tanghaling ito. Walang iba po kundi unahin na po natin ang nasa ibayong dagat. Walang iba po kundi si Ate Emma Jose. Ate Emma, good afternoon po sa inyo. Wala pong dagat dito. Okay, good afternoon, Sister Weng. Ikaw talaga ay bumabawi ngayon kasi wala ka noong last Thursday. Yeah. Kaya nagpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay magkakasama ngayon. Kasama rin natin ang Yes. ating isang kapartner at ang ating sharer. Kaya salamat at tayo ay naririto ngayon, magkakasama. At kasama rin natin ang ating mga viewers, ang ating mga kapatid na laging sumusubaybay at tumatangkilik ng ating programa. Kaya natutuwa ako nandiyan dyan si Sister Adelaida at ang aking pinsan, Ate Adelaida, ang ating kaibigan Sister Naime. At hindi po ako ang bumabate ha. Akin lamang pong sinashoutout. Saka si Sister Sally O'Donnell at ang ating pang mga kasama. At si Pastor Juby Estrada. Kaya tayo po ay magsama ng 1 oras at kalahati at i-like po ninyo at share para naman po marami ang makapanood at makasama natin sa tanghaling ito. Balik sa iyo, Sister Weng. Yes, ate, totoo ka dyan. Narito na ang ating mga taga-masugid ng taga-subaybay at sumusuporta po sa ating programa. Mamaya po, babanggatin po natin ang kanila pong mga pangalan. I-welcome din po natin ang ating pong kasama pa. Walang iba po, kundi si Ate Wilma Sulit. Ate Wilma. Ayan, good afternoon, Sister Weng, Ate Ems. Talagang matagal kong na-miss ang patutuo. Ako'y pawala-wala. Pero tayo, at talagang sabi ko, hindi na ako nakapasok ng patutuo. At sa mga nakaraang panahon, meron din tayong mga activities. Pero yung isa nga po, yung ating internet. Pero praise the Lord. At thank you po, naibalik na po ang aming internet. Kaya po, Yes. purihin Panginoon, patuloy makakapaglingkod at makasama kayong dalawa sa hapong ito. At nagpapasalamat din po ako sa ating mga viewers. Kayo po ay laging welcome at sana'y kayo nasa mabuting kalagayan. Patuloy tayong makakarinig ngayon sa ating speaker. Makikita nyo mamaya, papakilala ni Sister Weng ang ating magte-testimony at wine-welcome ko din siya. Mamaya nyo na malalaman kung sino. Kaya welcome at sana po'y tayo'y papagpalain ngayon hapong ito sa ating maririnig. God bless po everyone. Yes, thank you. Kompleto ang mga kagandahan natin ngayong tanghali. At mukhang energetic ang mga kababaihan ngayon. So salamat po at bago natin welcome ang ating pong sharer ngayon ay batiin po muna natin ang ating pong mga taga-subaybay at patuloy na kasama natin sa tanghaling ito. Good afternoon po kay Ate Adelaida Malibiran. Hello ate, ganun din po kay Ate Noemi Kanapati kahit na medyo late ay nariyan pa rin sumusuporta sa ating pong paglilingkod. Hello din po kay Mama Rebel Arellano, Austria. And of course, nandito na nga si Sister Sally O'Donnell. Na-miss natin ito ate. Na-miss natin si Sister Sally. Ganun din po si Pastor Juby. Hello po Pastor Juby. Shout out po dyan sa mga kapatid po natin nariyan po sa Mountain View. Yan. Hello po, Pastor. Salamat po at kayo'y kasama po namin. Ayan, okay. Hello po sa inyong lahat dyan at sa mga delegates po. Ang alam ko, nasa 40K ang mga delegates po na naroon sa Mountain View College. Grabe. Naku, mga exciting yan pag uwi nila sa kanilang pag-i-echo, Ate Wilma, Ate Emma. At syempre, sa ating pong Brother Manalo Joselito, ang aking hubby, na naroon sa Santa Isabel, siya ay kasama natin sa tanghaling ito. Thank you. Ayan na, Ate Emma, si Sir Yam Esteban, good afternoon po sa inyo at sa inyo rin si ating pong butihing mayor. Ayan, salamat po at samahan niyo po kami hanggang mamaya habang papakinggan po natin ang ating pong maglilingkod sa tanghaling ito. I-welcome na natin ang ating kapatid na siyang magbabahagi
ng patotoo mula po sa ating Panginoon. Ito ang ating nagpapasalamat si Pastor Gigi. Pastor, salamat din po sa inyo. Talagang love tayo ni Pastor at kahit na naroon siya sa gitna ng maraming tao. Naalala niya tayo. Thank you po, Pastor. Yan. Okay, so pakilala na po natin ang ating pong sharer ngayong tanghaling ito. Pabatiin natin siya. Ang ating pong sharer ay isa sa pinakamasipag din tagapaglingkod ng ating pong Panginoon. Mamaya po, pakikilala ko po siya kung taga saan siya at saan siya kasalukuyang naglilingkod. I-welcome na natin at pabatiin. Walang iba po kundi si Brother Pebwin Dalida. Brother Peb, bati ka po. Yan po, magandang hapon sa ating lahat, mga ka-viewers. Ating yan, nandito po ngayon ang inyong maliit na kapatid kay Kristo. Walang iba kundi si Brother Pebwin. And binabati ko rin ang ating team, ang EDM. Magandang hapon sa inyo lahat. Balik po sa inyo. Ayan, salamat. Mamaya po, pakikinggan natin ang kwento po ng ating kapatid na ito. Samantala, tayo na po muna ay dadako sa panalangin na ipagkakaloob po ni Ate Wilma Sulit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa hapong ito, lubos muli kami nagpapasalamat. Pinupuri namin kayo na may pagkakataon po muli kami na gawin itong patuto at katotohanan upang sa ganon malaman namin o madama namin kung gaano kayo kabuti sa aming Panginoon. Ngayong hapon, papakinggan namin si Brother Pebwin sa kanya pong mensahe o testimony na way gabayan siya ng Banal na Espiritu. Katulad din kaming lahat na makikinig, puspusin kami ng Banal na Espiritu ang maging inspirasyon po ito, ang aming mapapakinggan sa aming pamumuhay Kristiyano dito sa mundong ito. Pagpalain din po ang mga viewers. At ganyan din po, bigyan po kami ng mga magandang daloy ng internet hanggang kami matapos. Salamat po muli at patawarin po kami sa aming kasalanan na gawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan ang buhay, pilungkot at saya, di alam sa bawat araw kung anong dala. Minsan nalulungkot at di ko makita, nasa aking pagkabang ay aalanay ka. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa'yo. Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Lahat ng bagay ay hindi magtatagal, ngunit alam kong ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kaya't sa piling mo ay di mangangamba, pagkat pangangailangan ko'y nababatid mo na. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa'yo. Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo.
Tunay po na napakabuti ng ating pong Panginoon sapagkat muli siya po ay nagbigay ng isang kapatid na kung saan magbabahagi po ng kanyang kwento tungkol po sa kabutihan po ng ating pong Panginoon. So ngayon ang ating pong sharer ay isa pong AY leader ng ating pong iglesia dito po sa Santa Filomena. At isa rin po ay naglilingkod bilang din isang elder. Kaya ipakikilala ko pong muli sa inyo ang ating masipag na tagapaglingkod ng ating Panginoon, si Brother Pebwin Dalida. Brother Pebwin, binibigay ko na sa iyo ang iyong panahon. Po, maraming salamat po, ma'am. Magandang hapon muli sa atin. Ako nga pala si Brother Pebwin, no? So, ang kwento po ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ko ay alam naman po natin, karamihan po sa atin ng mga SDO, mga Adventist ay hindi tayo lahat ay born Adventist, no? Kagaya ng inyong lingkod, hindi rin po siya born Adventist, no? So, ako po ay sa edad na 9 na taong gulang pa lang ay marunong na po sa mga gawaing makasanlibutan sapagkat maaga rin pong namatay ang aking ama. Kaya ako po ay natuto sa mga hindi karapat-dapat na mga bagay, no? Dumating ang punto na umidad na ako ng 16 ay patuloy na ang makasanlibutang gawain ay ginagawa natin, no? So, dumating isang araw na binigay ng Panginoon ang mabuting pabalita sa inyong lingkod, no? So, may isang kapatid na babae na nagbigay ng mensahe about sa Revelation na sinabi, brother, pag dumating ang panahon, ang taong hindi tapat sa Diyos o hindi mananampalataya sa Diyos ay susunugin sa dagat-dagatang apoy. So, ang inyong lingkod, ako po ay kumbaga, sabi pa, talamak na sa mga gawaing makasanlibutan ay nanglabot sa napakagandang mensahe ng isang kapatid na babaeng Seventh-day Adventist, no? So, sa kalamang pala lahat, ako ay taga Palawan, no? At yun, ako po ay nagsuri, kumbaga, nagpasya sa sarili ko na alamin kung ano ang sinabi niya sa akin. So, isang araw ng Sabado, ako po ay nagdesisyon sa sarili ko na ako ay magsimba, no? So, habang pasakay po ako ng sasakyang pangdagat at dagat sa lugar namin, may tumawag sa akin isang kapatid din na Adventist, no? Sabi, pasabay din siya papunta ng simbahan. So, doon pa lang po makikita natin kung gaano napakabuti ang Panginoon sa buhay ko, no? At sumakay po ako ng sasakyang pangdagat kasama yung Adventist na ito. At pagdating sa simbahan, ipinag-pray niya po ako. Ang puso ko'y galak na galak sapagkat first time ko naranasan sa buhay ko na may ganong senaryo, no? Yun, pinag-pray niya ako. Pagkatapos pray, nakinig po ako ng mga mensahe na talagang nakapagaan sa pakiramdam na yung mga mensahe na kinatanggap. And dumating po ang point na talagang dahil mahal tayo ng Panginoon, doon sa lugar natin na kinalagyan, na kung saan yung makasanlibutang lugar na yon ay kinuha tayo ng Panginoon at dinala niya tayo sa lugar kung saan siya naroon, no? At pinadala tayo sa kanyang school at habang nandun tayo sa school na yon ay tayo po yung pinag-aral ng school ng Seventh-day Adventist o ito ang pangalan ng school, Montimar Elementary School, no? Ito ay matagpuan sa lugar namin sa Palawan, no? At yun, ako po yung nag-aral and habang ako yung nag-aral, nakikinig po ako sa mga doktrina, yan, na hindi ko po makalimutan ang nagdoktrina sa akin, yan si Brother Ronald Laurio. So, napakalaki ng impact ng mga doktrina na tinuturo sa akin at napakabuti ng Panginoon na nabigay niya sa akin yung mga turo at mga aral na yon. And dumating na po yung punto na ako po ay nag-decide ng magpabinyag, no? Ang edad ko po noon ay umidad na po ako ng 18 and nagkaroon po sa amin ng revival and reformation sa panguna ni Pastor Rudy Evangelista. Ako po ay
nagpasya sa akin sarili na ako po ay magpabinyag na. So, yun. At nang nabinyagan ang inyong lingkod ngayon, ako po ay nagpasama o nagpasakop sa maraming gawain. No? So, kung saan po yung mga kusid, isa po ang inyong lingkod na tinatawag na kasama, mangaral o magkaroon ng grand preparation sa mga kusid na yun. Halos lahat po ng mga gathering ng simbahan ay kasama po ang inyong lingkod. Kahit magbayanihan, hindi buo ang araw ko kung hindi kasama doon sa gawain yun, no? So talagang napakabuti ng Panginoon sa akin na bagat sa simpleng salita, binigay sa akin na yun ay ito po yung natanim sa puso ko. Habang natanim sa puso ko, nabago lahat ng mga masamang gawain o mga makasilibutang gawain sa buhay ko, no? So, habang ako'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon, napakasarap na sa feeling na yung naglilingkod ka, nakasama mo ang Panginoon o ang Diyos sa buhay mo, no? And lumaon ng panahon ay hindi tanggap ng pamilya ko na naging Adventist po ako. And ang tugon ko lang po dito ay ipinag-pray ko lang sila and pinakita ko kung sino at ano ang Adventist, no? And paglaon ng panahon ay kasama ng mama ko at ng kapatid ko ay Adventist na po ngayon, no? So, namatay ang mama ko, siya po ay Adventist, no? So, talagang napakabuti, sobrang buti ng Panginoon. And kasama ko ngayon, nasa Palawan ng aking kapatid na isa, na naglilingkod din sa Panginoon, no, sa ating Diyos, no, na siya rin po ay 70 Adventist na rin. At siya po ay missionary po dun sa Palawan. Ang tinuturuan niya rin po ay mga natibo. Ibig sabihin po sa bundok siya ngayon, sapagkat yun po ang mission niya ngayon, no. So, nakita po natin na talagang nakapakabuti ng Panginoon na bagamat nanggaling tayo dun sa masamang tayo at hinango tayo sa ipanga ng Isayas na kahit gaano kadumi ang ating sarili o gaano man tayo kadumi ay lilinisin niya ng Diyos. O kung gaano man tayo malayo sa Panginoon ay isang step lang natin papunta sa Panginoon ay tayo'y tatanggapin niya, no? Sabi pa nga ng Proverbs 3 verse 5, sinabi doon, magtiwala tayo sa Panginoon ng ating buong puso. Kaya ang Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng kapanatagan pag tayo'y magtiwala sa Kanya, no? Kasi sa ganang atin wala tayong kakayanan sa sarili natin na mapanagumpayan yung mga dumarating na pagsubok sa buhay natin, no? Na sabi pa nga, dumating pa ang punto na talagang napapagsabihan ako ng masakit ng nanay ko, na sa paligiran namin, napagsabihan ako ng masakit, dahil nga naging Adventist tayo. Pero dahil kasama natin ang Panginoon sa buhay natin, ang kasama natin ang Diyos sa buhay natin, ay yung mga bagay na yun ay nagiging matatag tayo, yun sa mabuting pananalita ay makasama rin natin, kasama ng mga kapatid natin ngayon, sila rin po ay naglilingkod din sa ating Panginoon, no? So napakabuti ng Panginoon na sa isang simpleng salita ay ilan na makaluluha ang nadala sa kanyang harapan, no? Hindi man tayo nagsalita sa ating sarili na para sabihin sa kanila, pinakita lang ng Panginoon para sa kanila kung ano tayo sa kanila, no? Kaya yun, nakikita ko doon na talagang nakapakabuti ng Panginoon. And dumating ang point na umalis tayo ng Palawan, lumipat tayo ng lugar at napunta po tayo sa Laguna. Sa sobrang buti ng ating Panginoon ay ginawa niya tayo ditong EY leader, and ginawa rin po tayong elder, no? So talagang nasabi natin dito na sobra napakabuti ng Diyos sa buhay natin, no? Pag tayo po ay tinawagan ng Panginoon, no? So yun lang po, balik po sa inyo, Ma'am Wilma and Ma'am Wayne. Thank you, Brother Peb. Ayan, narito na ulit tayo. Hindi daw ako kasi. Narito na ulit tayo. Okay. At nakita natin kung paano nagsimula si Brother Pebwin na makilala ang ating Panginoon. So ngayon, pakinggan natin ang reflection niya ni Ate Emma at kung meron siyang
gustong itanong, ay pwede na din at susundan niya ni Ate Wilma. Hindi, nakot lang ang aking attention doon Okay sa po. sinabi ni Brother Pebwin na doon sa salita na sinabi sa kanya ay doon siya tinawagan ng Panginoon. Kumbaga doon na ipakilala ang Panginoon sa salita na sinabi sa kanya ng babae. No? Ako rin, nung ako ay mabinyagan, bata pa rin ako. Ako ay 11 years old. Pero yung sa amin, yung nag-crusade sa amin. Kung nakakilala mo, Sister Wilma, si Ninong Eladio de Malibot. Kilala. Ayun, sila yung sa amin. Sabi niya lagi sa kanyang nagsimula pa lamang yung crusade. Sabi niya lagi, ang magpaliban ay panganib. Ang magpaliban ay panganib. Yung laging nasa sa ko, sabi, magpaliban ay panganib. Kapag hindi mo ngayon tinanggap at hindi dumating ang Panginoon, ay ikaw ay panganib. Nasa panganib ang buhay mo. Ganon. Tsaka yung sabi niya, malapit na. Siya ay para tayong malalakbay na tayo ay pababa na. Yung malapit nang dumating sa ating destination, sabi niya. Basta ganun ang mga salita niya noon sa kanyang crusade. Kaya sabi ko, nung sabihin na kung sino yung magpapasya na tanggapin ng Panginoon, ako yung pinakabatang tumayo. 11 years old, yung mga iba, ang kasama ko yung mga inay ko, tiyo ko, ganyan, kapatid kong panganay. Tapos ako yung pinakabata. Kaya parang nung nagsasalita si Brother Pebwin tungkol doon, sabi ko talagang ang Panginoon ay merong gagamitin na tao, meron din gagamiting salita para yun yung magtatanim sa iyong isip para hanapin mo ang katotohanan, para hanapin mo siya at para ikaw ay saliksikin mo kung paano mo makikilala siya. Ganun. Kaya ikaw, Brother Pebwin, tama yung sinabi mo, kapag tinawag ng Panginoon, ay ikaw ay gagamitin, kahit nasaan ka, ikaw talaga ay gagamitin niya. Katulad ngayon, isa kang kabataan, pero ikaw ay iyong binigyan ka ng talino. Gaya ng ating mga napapag-aralan sa ating morning devotional at sa mga iba nating mga naririnig na ministries, laging sinasabi, hindi naman kailangan ikaw ay mataas ang pinag-aralan. Hindi naman kailangan ikaw ay marami kang mataas ang iyong profesyon o ikaw ay ikaw ay ang iyong degree ay marami ang iyong nakuhang degree. Pero kapag tinawag ka para gamitin ng Panginoon, para maglingkod sa Kanya, at para ikaw ay gamitin sa pagdala ng kaluluwa sa Kanyang paanan, talagang kahit nasaan ka, ikaw talaga ay susunod at ikaw talaga ay hahanapin mo ang daan tungo sa Kanya. Kaya ako'y natutuwa sa iyo dahil doon lamang sa salitang yun ay agad ikaw ay naantig. Samantalang sabi mo ikaw ay bata pa, ay ikaw ay naroon na sa panig na ganon ang buhay. Hindi binayaan ng Panginoon Sister Weng at Sister Wilma. Hindi siya binayaan ng Panginoon na siya ay mapalaot pa sa paggawa ng mga di karapat-dapat. Talagang ikaw ay mahalaga sa Panginoon. At gusto niya ikaw ay sa panahon ng iyong pagiging kabataan, ikaw ay maging leader. Kaya naririto ka ngayon, leader ka. Kaya at ikaw pa ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ni Lord kasi ang iyong mga mahal sa buhay ay nakasama mo sa pananampalataya. Kaya napakaganda ng iyong binahagi sa amin ngayong hapon. At naway magpatuloy pa ang iyong pagiging masigla at magpatuloy pang ikaw ay maglingkod sa Panginoon.
Thank you, Ay, Ate meron M. akong tanong. O sige, go. Go na, ate. Ito muna si Sister Wilma, mamaya. Ako lang yung magtatanong. Brother Pebwin, sa iyo bang pamula nung iyong tanggapin ang pananampalataya, katotohanan? Meron ka na bang pagsubok na naranasan? Paano mo Yun ito ang tanong. hinarap? Paano mo to hinarap? Kasi kabataan ka eh. Di ba may mga Opo. kaibigan ka doon sa panig na yon, may mga kaibigan ka. Opo. Hindi ba ikaw nakaranas ng mga pagkutya at mga sa kuya? Yung sa salitang may kaibigan ka, sabi doon na yun nga sila, sabi pa, pwede naman natin silang pakisamahan sa ibang pamamaraan, pero pagdating sa mga bagay na yun na alam nating mali na, ay umiwas na po tayo. Hindi na po natin pwede silang pakisamahan doon. Pero kung sa ibang pamamaraan na pakisama, pwede natin silang pakisamahan. Okay. Okay. Sister Wilma, ikaw na. Ayan. Sa bagay ng tanong na ni Ate Emma, yun ang itinatanong ko sana kay Brother Ferby. Di ba mas una ka, ilang bang, kung matagal na mas una ka sa mga mother mo naging Adventist, o ikaw ang una, di ba? Wala ka bang matinding naranasan na habang ikaw ang Adventist tapos hindi yung mga kasama mo sa bahay, siyempre, matinding karanasan kung paano ka sinubok o paano ka ng mga magulang. Yun po, dahil nga po mahal na mahal tayo ng Panginoon po, no? Nang tayo po ay nabinyagan, tayo po ay nakatinira ng Panginoon doon sa isang elder na teacher ang asawa, at habang doon ako, patuloy yung pag-nurture nila sa akin. And pag umuwi ako sa bahay, nakikita ng parents ko na iba na ako sa dating ako. Kung dati ako, pag umuwi ako ng bahay, paglabas ko ng bahay, inuman, kung ano mga kalayawan, doon ako. Pero pag umuwi ako ng bahay, nakipagpintuan sa kanila, gawaing bahay, ginagawa na. Kaya yun ang isa sa iba na punta ko na sa kanila. Dahil doon pala sa tinitirahan ko bilang kabataan na nagbinyagan ay ninurture na tayo ng elder na Adventist. Ay at least pala, nung ikaw, yung di ba, nauwi ka nga, tapos iba na, sila ang mismong nakakita sa inyo. Kahit hindi mo sila Bible study, siguro nakita nila ang pagbabago mo at nakita nila kung ano ang Panginoong pinaglilingkuran mo. Parang doon sila nahikayat. Kaya yun ang maganda po sa isang family. Na talagang, kung kahit ikaw man lang ang mag-isa, pero nakikita sa iyong ugali, hindi kayong parang nakikita nila, ano ba ito, walang pinagbago. Pero pag may pinagbago ka talaga at nakikita na ikaw ay talagang parang nabubuhay sa si Kristo, siguro talaga doon. Kahit hindi mo sila sabihan, huy, ikaw ganyan, sumunod din kayo, makikita mismo sila ang kukusa siguro talaga sa iyo, na sila'y magpasakop. Kaya napakaganda, Brother Febri, ng iyong spirit. Sister Wen. Okay, thank you, Ate Wilma. Thank you, Ate Emma. At syempre kay Brother Pevin. Alam mo, Brother Pevin, na-inspire ako sa kwento mo dahil parang mga very smooth. Meron mang pinagdaanan pero sumunod na very smooth na. Pero nung sa aming mga panahon ay talaga namang katulad ko, ang pagsubok sa akin ay pagkain, sapagkat ako ay nagtitinda. Nagluluto ako ng lahat ng klase ng lutuin. Ay diyan ako sinubok nun sa aking pananampalataya. Talagang give up ko yan. Talagang umiiyak pa, talagang ang nanay ko talagang nagalit pa sa akin. Kasi sabi bakit ayoko nang lutuin samantalang iyon ay mabenta. Tapos ang sabi pa bakit ka ayaw magtanda ng araw ng Sabado samantalang mabenta ang araw ng Sabado. Yan yung mga pagsubok sa amin noon. Kaya ikaw, tatanungin ko, ano ba naging pagsubok mo ng ikaw ba ay nagkaroon din ng problema sa araw ng Sabado dahil ikaw ay kabataan? Maraming kabataan din kasi na pagdating na araw ng Sabado ay hindi mapagtagumpayan. Ikaw, paano mo napagtagumpayan ang araw ng Sabado? Yun doon po sa point na kung ako po sa sarili ko ay nasubok ko sa ito po yung sinabi sa akin ng elder na tinitirahan amin ni Ronald. Pag po
mong lalapastanganin ang ating Sabat. No, sabi sa akin, pag araw ng Sabat, wag mong kahit anumang trabaho ay wag mong gagawin. Pero sinubok po tayo diyan kasi kumbaga mata pa tayo naglilingkod, dumating ang point na tayo po ay napunta na din sa city na, and nakapagtrabaho ako sa Makati bilang isang security guard. Dumarating po araw ng Sabat, naabutan po ako ng Sabat, talagang araw ng Sabat po ay ako po ay nakapag-duty, no? Sabi ba natin walang gaanong gawa, pero nakapag-duty nga. Pero dahil mahal ako ng Panginoon, binigyan ako ng sakit na pull out ako sa trabaho ko, and ngayon naglilingkod ulit sa ating Panginoon. Amen. Napakagaling talaga ng Panginoon. Talagang Ate Emma, Ate Wilma, pag talaga ikaw ay pag-aari ng Panginoon, gagawa at gagawa siya ng paraan para ikaw ay kunin. At kung nagkakamali ka man or nawawaglit ka man, talagang siya rin ang kusang gumagawa ng paraan kung saan kanya kailangan ilagay. So, ang kailangan lang talaga sa atin, huwag tayong makulit. Minsan kasi hindi pa tayo nakikinig eh. Kung hindi nakinig si Brother Pebwin at pinangunahan niya, yung hindi mo sinunod ang kalooban mo, kundi kalooban ng Panginoon eh. Pero kung ang sinunod mo ay ang sarili mo, ay malamang na hindi ka namin kasama sa panahong ito. No? Kaya napaka-importante rin talaga yung self-denial, Ate Emma. Buti na lang meron siyang ganyan. Tayo ngayon, kahit na tayo nasa pananampalataya pa, dyan din tayo sinusubok. Yan sa yung ating sarili. So, Ate Emma, meron ka pa Ang bang... maganda kasi kay Sige, Ate Emma. Ang maganda kasi kay Pebwin, siya, yung bang doon nung panahong marinig niya yung sinabi sa kanya ng babae. Nakahanda yung kanyang isip, nakahanda din yung puso niya kasi meron naman kasi na wala namang effect yun kahit ka kahit kasabihan, hindi yun magiging hindi ka apektado kapag ka mayroon ka na rin kasi hindi handa ang iyong isip, hindi rin handa ang iyong puso. Pero yung sa kanya, doon ay agad ay naantig na kaagad ang yun, yung agad ay meron na agad na epekto sa kanya kung kaya inudyukan siya ng banal na espiritu na hanapin kung anong ibig sabihin nun, At nung tanggapin niya yon, at talagang ang Panginoon ay nakaano sa kanya, pinutol-tol talaga siya. Biruin mo, ang naghawak pa sa kanya ay matanda sa iglesia. Di ba? Tapos, nga yung asawa, teacher? Teacher po. Teacher. So talagang siya iiningatan, Tapos yung tingnan natin yung flow ng buhay niya. Tapos nung siya magtrabaho, nagkasakit siya. Pero ang tingin niya sa pagkakasakit niya? Blessing ni Lord. Ang sabi niya, napakabuti ng Panginoon, nagkasakit siya. At ngayon, inaririyan siya sa So kung ang iba, sa tingin ng ibang kabataan, ako naman, kung kailan sumusunod, ganito ang nangyayari sa akin, di babalik na. Babalik na siya sa kung ano yung pinanggalingan niya. Hindi niya pakikinggan kung ano ang gusto, kung ano ang nais ng Panginoon sa kanya, pero siya talaga. Handa ang isip niya at handa ang puso niya. Handa talaga siya sa kung ano. Sabi nga niya, yung kaninang binigay niyang verse, nasa Proverbs 3:5, trust the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He will direct your path. Salamat kapatid dahil ganun ang iyong ang ibinigay sa iyong liwanag ng Panginoon. Kaya hindi ka namamali ng landas, kaya ipagpatuloy mo iyan. Ayan, Sister Weng, ikaw naman. Amen. Sige, Ate Wilma, meron ka pa bang ibabahagi? Yung nabahagi niya na talagang minsan, yung nabanggit ni Weng na makulit, minsan tayo kasi pag matigas ang ulo, di ba, nasa mabuti na tayo, parang gusto natin ma-experience o iba, katulad niya, nag-work nga siya sa Manila. Minsan binibigyan talaga tayo ng, siguro hindi naman ang binibigyan ng Panginoon sakit. Kung baga sa binibigay sa atin yung kasi para paalalahanan din tayo. Tiyan mo, nung nagkasakit siya, ibig sabihin, may kabutihan pa rin nabigay ang Panginoon kasi napaalala sa kanya na
Yun na nga, Blessing. siguro nakakalabag siya ng araw ng Sabado, di ba? Pag ikaw yung mga gwardya-gwardya, di ba? May hanggang Sabado meron yun. Kaya yun ang, hindi naman pinapalo, pero tayo po ay, minsan kahit masakit man na nangyayari sa atin, may masakit na nangyayari sa atin, pero yun ay, in the other way, nagiging blessing po yung kasi, na tayo po ay napapaalalahan ng parang tayo ay kinakalabit ng Panginoon, bumalik ka sa akin at ako lamang ang makakabigay sa iyo ng buhay na talagang matiwasay, yung nasunod sa Kanya. Kaya yun, hindi naman siguro tayo mapapariwara ng maigi kung talagang ang Panginoon ang ating susundin at siya ang magagabay sa atin. Yan po. Yes, thank you, Ate Wilma. Brother Pevin, ikaw ba ay Meron pa nagugulat sa mga nagugulat sa mga dinadagdag ng ating mga kasama dito? Meron ka pa bang gustong sabihin? At ako'y mamaya ay meron pa rin itatanong sa iyo. Yun po, masabi ko lang po, ano man po buhay natin, mga ano man yan, mahirap man, hindi mahirap. Wawala Lang ka. natin, isama lang natin sa buhay natin lagi ang Diyos sa atin. Kasi hindi tayo makapanaggumpay doon sa mga bagay na mga pagsubok na dumarating sa atin kung wala ang Diyos sa buhay natin. Tanging Amen. siya po kung para sa atin. Kung bagamat tayo natumba, siya ang babangon sa atin, and tayo po itatayo niya. No? Kaya huwag talaga natin kakalimutan na Nawala. Ang ganda ng mga sinasabi ni Brother Pevin, pero minsan nagkakaroon siya ng sa audio. Ano ata Emma? Si Wilma. Tulad But ng anyway, sinabi niya, tulad ng oo. sinabi niyang last hindi narinig. Medyo Mhm. lumapit ka sa mic mo. Ate. Yan. Brother Pedro. Sige. Humihina ang mic. Okay, yan. Ayan, okay na. So, tuloy tayo. At mamaya babalik tayo sa mga karagdagan pa ni Brother Pevin para sa kanyang mga appeal, para sa mga nakikinig sa atin, sa ating pong mga viewers, sa mga kabataan, malamang na nakasubaybay sa atin, mga magulang man, ay akin po munang babasahin ang mga reflection po dito sa ating pong comment section. Ate Emma, meron sinasabi po dito si Sister Sally. Sabi niya po ay, na-miss ko rin po kayo, pero ako'y kahit wala po, minsan ay hindi ko po kayo nakakalimutan. Ako'y nalulungkot na minsan ay hindi ko kayo mapanood. Wow, sweet naman. Sa kabutihan ni Sister Sally. Sister Sally, ikaw ay ibibigay ni Lord ang mga pawang mga pagpapala sa iyo basta manood ka lang. Amen. Hope. Manood ka lang ng ano. Ayan. Yeah, totoo yan. Thank you, Sister Sally. Mabati sa atin si Sister Brother Cyril. Good afternoon po and God bless you all. Thank you. Thank you sa iyong panalangin, brother. At eto pa, meron dito si Ma'am Yam Esteban. Ate Wilma. Ayan, kumusta? At hello, Ma'am Yam. Sabi niya po ay, Amen sa inspiring message sa ating sharer. Ang Diyos ay hindi sinusukat kung ano ang ating kakayahan sa paglilingkod sa ating mahal na Diyos. Basta tayo ay may malinis na puso at tapat na serbisyo sa Diyos. Amen. Yeah. Amen. Thank you, Ma'am Yam. Sabi po ni Brother Cyril, Amen po. God bless you, Brother Pevin Dalida. Ang sabi ni Brother. Ito naman, sabi ni Ate Florina, good afternoon po sa lahat. Uulitin ko na laang ang 30 minutes na nakaraan. It's nice to see you complete again. Kayong tatlong mga sisters. Thank you po, Ate Florina. Thank you po. At ito, merong sinasabi si Ma'am Marceleste Parduccio. Brother Pevin, makibasa nga.
amen po tayo sa na po, medyo maliit po. Sige po. Mhm. Amen po, amen tayo po ay nasa isinapupunan pa lamang ng ating ng ating ina, alam na ng Diyos kung ano tayo, kung kanya o hindi. Bago ako naging matibay na mananampalataya, na naranasan ko namang naging labag, ngunit dahil sa Diyos, sa Diyos at sa kanila niya sa pusong muli niya akong tinawag sa pamagitan ng isang pagsubok na doon na lamang ako na mahal ng Diyos. Hindi niya ako binitawan. Amen. Tama. Parang gusto nating mapakinggan ang patotoo niya ni Ate Marcelista Parduccio. Ate Marcel, hopefully Yung ano makasama yan, ka po natin yung dito. markahan mo yan. Yeah. Thank you, ma'am, sa iyo pong shinare. At sabi ni Ma'am Florina Mulier, at ako din pala ay almost 1 month na nag-absent din. And happy to be back again. Thank you po. Salamat. And God bless po to you. Welcome back po. Welcome back. Si Ate Ma'am Florina. Galing sila sa bakasyon, di ba? Sa Pilipinas. Yeah, oo. So, yan. Wala na tayong mga nakitang reflection dito, kundi yung mga bumabati, nagtatthumbs up dito sa atin at nakatunghay. Hindi mo binati si Brother Lito Santa. Brother Lito Santa Rosa. Oo, yan. Ayun. Good afternoon po, Brother Lito Santa Rosa. Magandang tanghali po, gabi po sa inyo dyan. Yan. At narito, mga nakatuon sa atin ngayon, si Sister Gigi Buenaflor Bondad, Dorcas Anti-Tag Person, Ma'am Leia Arteliaga ni Quinto, Win K, ang mami at daddy ni Kate. Hello po, namiss na namin kayo, Sister Weng. Si Pastor Juby, kasama din po natin, nanatiling kasama natin. Ayan, at meron pang isang, sabi ni Sister Gigi, good afternoon po. Pasensya na at na-late po ako. Hindi pa naman. Pwede mo namang balikan yan mamaya, Sister G, kung ano yung shinare ni Brother Pedro. Salamat sa Santa Filomena at alam ko maraming nanonood dyan sa atin ngayon na nakatunghay. At saka sa mga kaibigan ni Brother Pedwin, sa mga GC na naroon, nanonood din po sila. Okay, balik tayo kay Brother Pedwin para sa kanyang appeal para po sa ating lahat at para din po sa mga kabataang katulad niya. Po, sa mga kabataan po na gaya ko, alam natin na tayo po ang sentro ng kaaway ng kabataan. No? So, hindi ko na po natandaan kung anong writing ni Ellen G. White. Pero nabasa ko po sa writing ni Ellen G. White na bilang isang kabataan, i-google natin ang sarili natin sa paglilingkod ng Panginoon. Bisihin natin ang sarili natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Para ang kaaway makapasok sa atin. Kasi pag tayo po ay busy sa paglilingkod sa ating Diyos, Panginoon, ay ang kaaway, walang puwang na tayo po ay masilat o tayo po ay mapasukan ng kanyang pagsisila o kumbaga sa pagtutukso niya sa atin sapagkat nakapokus tayo sa ating Panginoon o baga Panginoon lang o sa Diyos tayong gumagawain ng Diyos, doon tayo nakapokus. No? Mapapanagumpayan natin yan pag kasama rin natin ang Panginoon. Yan, po ay salamat. nasa ating morning devotional kanina yata o kahapon. Yung kapag tayo ay sanay na ang ginagawa natin ay makalangit na bagay, ay hindi nagkakaroon ng puwang ang kaaway na tayo ay tuksohin at saka tayo ay ma-influensyahan. Ay, kanina yata yan. Wala siyang paglalagyan, Ate Emma. Kasi punong-puno ka na. Yes. Yun ang dapat nating gawin sa ating sarili. Lagi nating punan ang ating pong sarili, puso't kaisipan para hindi malagyan, magkaroon ng puwang ang mga hamon ng buhay sa atin. Ang tawag ng mga temptation. So ngayon, ay dadako na tayo sa ating prayer. Meron ka pa bang sasabihin, Ate Wilma? Dadako na tayo sa prayer, sa ating pong prayer.
na ipagkakaloob ni Brother Pepwin. Meron ka pa ba, Ate Wilma? O babalik na lang tayo pagkatapos ng panalangin ni Brother Pepwin para sa ating parting words. Brother Pepwin, nahilingan ka namin ng isang panalangin. O Diyos naming makasama, maraming salamat po sa hapong ito. Maraming salamat din po sa mensahe na aming napakinggan at mga experience sa buhay ko. Yes. Pakinggan. Ama, tulungan po kami na ito po ay maging daan din po sa mga kabataan namin na nakikinig at mapakinggan nila. Sila rin po ay po ng mga pagsubok. Kaya po ay palagpasan din po nila. Sa aming nagawang pagkasala at pagkulang, sa limit, sa sayag at sa aming panalit. Pangalan namin tagapagsalita. Amen. So, tayo na po ay dadako na sa ating parting words. At kung meron pa kayong idagdag, ay pasulong po tayo. Ate Emma, pangunahan niyo na po. Okay, salamat sa iyo, Brother Pebwin, sa iyong magandang karanasan na isinare mo sa amin. At ako ay dadalangin ko na nawa ikaw ay magpatuloy at iyong ikaw gabayan ka ng Panginoon na patuloy na ikay gamitin sa paglilingkod at ikay maging inspirasyon ng mga kabataan, maging mabuti kang halimbawa. At ikaw din nawa ay mapanghawakan mong matibay ang iyong tinanggap. At marami ka pang madalang kaluluwa sa Panginoon ni Lord. At kami rin po ay nagpapasalamat sa ating mga viewers. Isang linggo na naman ang ating haharapin. At marami na namang karanasan tayong mararanasan sa isang linggo. Kaya nawa yung ating mga viewers na lagi nakatutok po sa atin, nawa ay bigyan nyo rin naman kami. I-share din naman ninyo sa amin ang inyong mga karanasan. Tawagan nyo lang po si Sister Weng o si Sister Wilma o ako at sabihin nyo sa amin na, kapatid, gusto ko gang i-share din yung aking karanasan para naman din po kami ay ma-inspired sa inyong pong experience or sa inyong karanasan sa Panginoon. Dahil alam ko po na tayo ay busog na busog sa mga karanasan. At kami po lamang ay hindi namin ma-share yung sa amin dahil kami po na lagi ang inyong nakikita dito. Pero alam po namin na kayo ay maraming karanasan. Kaya inyo naman pong i-share sa atin para din po maging inspirasyon at maging blessing sa bawat isa. Dahil alam ko, to Sister Weng at si Sister Wilma, tayo ay gustong-gusto nating makarinig lagi ng mga patotoo ng ating Yes. At doon ay tayo rin ay nabibless. Kaya kayo po ay aming hihintayin kung sino man po sa atin ang nakaredy na para i-share sa amin ay narito lang po kaming tatlo. At magkita-kita po tayo sa susunod na Webes sa pareho rin pong oras, 1 oras at kalahati mula 1:00 hanggang 2:30 ng hapon. At tayo po ay muli ay makakarinig ng karanasan sa patotoo at katotohanan. Ang amin pong dalangin nawa kayo ay laging maging ligtas at kayo po ay maging matibay ang bawat isa sa atin sa ating pananampalataya. Lumakad po tayo sa patwiran ng Panginoon. Sister. Thank you, Ate Emma. Ate Wilma. Salamat ng marami, Brother Fredwin. Talagang ang pagkatawad sa kanya ng Panginoon, tingnan mo siya ay isa sa elder ng Santa Filomena. Siya ay napakabuti at naging speaker na rin namin siya sa kahit online ay talagang siya ay ginagamit ng ating Panginoon. Kaya ang panalangin natin, magpatuloy siya kanyang gawain ito na inatang sa kanya para lalo siyang palakasin sa pananampalataya at mahikayat pa ang marami niyang kung may mga kamag-anak pa rin siya o ibang mga taong ilalapit sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, Fredwin, sa iyong magandang binahagi sa amin. Thank you rin, Ate M, Sister Weng, at gusto ko rin batiin at dito ko na i-announce, mamaya magkikita-kita kami kay Ma'am Pawelas na tahanan. Magpa-practice kami at kami aawit yung ibang mga women's sa Divine sa Sabado. Kaya
Kita-kita po tayo, si Sister G kasama yan, bondad. At tayo po ay patuloy, ay kita-kita tayo sa Sabado hanggang sa pajama party naway lahat po ay mapapagpalain tayo sa ating gagawin ito. Tayo papalakasin ng Panginoon bilang kababaihan magagamit sa kanyang dakilang gawain, sa kanyang pagtatapos ng gawain. Kaya God bless everyone, mga viewers. Salamat muli at kita-kita tayo sa Webes. At salamat sa inyo, sa ating mga patuloy na mga kaibigan na tumutunghay dito at pagpalain kayo lahat. Mr. Wen. Thank you, Ate Wilma. Batiin po muna natin itong bumabati po sa atin. Si Ma'am Benedicta Nasaralya. Greetings Kasama from ko po yun, Irvine. teacher. So, Irvine. Irvine. ano yan, te? Irvine? Irvine niya po. Irvine yan. So, yun. Hello po. Salamat po at kayo po ay nakasama namin sa tanghaling ito. And, syempre, salamat din sa iyo, Brother Pebrin, sa iyong binahagi sa tanghaling ito. At alam namin na hindi pa ito ang huli at meron pang susunod. At ikaya ang tabayanan din namin pag pagiging pagbabahagi mo rin sa ating morning devotional. At ikaw ay amin din iimbitahin doon. So, salamat Ate Wilma, Ate Emma, sa inyo pong paglilingkod ngayon. At ang ating pong mga viewers and followers na patuloy na tumatangkilik ng ating mga programa. Simula pa po kaninang umaga at ngayong hapon ay narito na po muli sa atin po talaga naman. Ang ganun na lang po ang inyo pong support. At ito po ay nagbibigay po inspirasyon po sa aming tatlo. Kaya po kami nananatiling narito at naglilingkod po sa inyo dahil kayo po ang una namin tinitingnan. Dahil alam po namin na kayo po ay bahagi po ng aming pong paglilingkod. Kaya maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, at makikita po tayo uli sa sunod na Webes na kung saan tutunghayan po muli natin ang isang kwento na magpapa-inspire sa atin tungkol sa kabutihan po ng ating pong Panginoon. Okay, salamat uli, Brother Pebrin, Ate Wilma, and Ate Emma. Nawa ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sumaating pong lahat. To God be the glory po. Bye-bye na po. Ingat po kayo. God bless po. Kahit pilitin ko iwanan ang aking nakaraan, ngunit bumabalik pa rin sa isip ko't damdamin ang aking gagawin ay tawagin ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya palagi. Naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa. Kailan kaya ko siya makikita ng aking mga mata? Ngayon na ba o bukas ang pagwawakas, kung ako'y di pa handa at nag-iisa, ang aking gagawin ay tawagin ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya palagi. Naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa, si Jesus, kung kailan kailangan siya palagi. Naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya.
sa